lang ba, kuya? Salamat. Thank you, kuya. Ano may benta? Grabe. Pahaplos nga. Mahawa lang ng swerte. Kasi Mari, grabe ka na. Meron ka ng business ng halaman. Meron ka pang ukay-ukay. Ay talaga namang ma-asenso ka na. Hindi naman, Mari. Kapos pa rin. Kaya nga, walang tigil ang kayod ko para sa anak ko. Tama yan. Pero alam mo, mag-iingat ka. Kasi kapag umaasenso ka, ang sunod niyan, may maiinggit sa iyo. Ayun, Oo. Mura-mura lang ng puhunan. Ay, ano pong hanap niyo? Saan po dito? Ay, Tisay, teka sandali. Ito po. Tisay, Naku, Mari. Bakit malilate na ako? Naku, pagagalitan ako ng boss ko. Sige na, mauna na ako, teka lang, Tisay, sandali lang. Ano ba yun? Eh, di ba, nagsabi ka na Lunes, babayaran mo yung utang mo. Eh, Biyernes na ngayon eh. Magdadalawang buwan na inutang mo sa akin na pambayad ng kuryente niyo para hindi kayo makipulan. Oo nga, baka nga pwede nga sa Lunes na lang kasi wala pa akong sweldo eh. Tisay, yan din yung sinabi mo sa akin nung nakaraan eh. May mga babayaran din ako. Sige na. Babayaran kita pero 100 lang ah. Yun lang yung laman ng peso cash ko eh. Sige, pwede na yan. Kaso, ang problema, wala naman akong wifi. Wala naman load to. Paano ko masisend sa'yo yung pera? Ano ba yan? Paano ba yan? Di ba balita ko parang bagong connect yung wifi nyo? You know? Baka naman pwedeng makiconnect na lang para masend ko na sa'yo yung pera. Sige na. Sige nga, Bella. Sige na. Ipakonect mo na makabayad na siya. Sige na nga para matapos na. Game, anong password? 07 07 20 20 1988. 88. Yan, nakakonect na. O ito, send ko na ha. O ayan, send na ha. Okay na. Ayan. Bait naman ni Tisay. Nagbabayad. 100 kada araw. Makakaipon ka din, mababayaran mo rin yung utang mo. Nagpaparinig ka ba? Di ba kakabayad ko nga lang ng 100? Pinapaalala ko lang, Tisay. Alam mo, makakasira kayo ng araw. Ayos na. Tayo talaga, nakakasira ng araw. Iba talaga din siya, no? Oo. Hindi ba siya nakakasira ng araw? Oo nga eh. Talagang... Hindi ng mukha nila. Ayan, mga suki. Ayan, maganda tela nito. Galing pa ito ng Taytay. At isa to sa bestseller ko. 250 lang. Teka, bakit naglalag na naman? Nak! Nakailang restart na ako, naglalag pa rin. Nanay, Ayan. oo nga po. Ang bagal-bagal naman po nito. Hindi naman po ganito dati yan. Nawalan din po ako. Mawawala na itong mga suki ko. Teka, sandali. Mga suki, sandali. Aayusin ko lang yung ano, ha? Babalik ako. Naku, babalik ako. Marami pa. Nay. Nay, Oh. Kakakabit lang ng wifi namin. Mabilis yan ha. Kailangan ko nga mag-video call sa anak ko. Pakonek naman sa wifi mo. Eh. Kasi may... Mayad muna, ano kayo siniswerte? 50 pesos kada araw. Sige na, ito na. Hindi ko na kailangan. Sige na, ang daming Ako satsa. din, Hindi, makikiconnect lang naman kayo eh. Mostly mo. O, ito. Wi-Fi name. Ito yung name ng Wi-Fi ah. Wi-Fi link. Yung password, 07201988. Hoy! Design! Teka muna! Ano itong kabalbalan na to, ha? Bakit mo sinishare yung password ko at naniningil ka pa? Mare, sinishare ko lang naman kasi kailangan din nila, kawawa naman eh. Eh, ang kapal na mukha mo. Buti sana kung sinishare mo lang. Eh, kitang-kita ko eh. Naniningil ka. Inangkin mo na nga yung internet connection ko, pinagkakitaan mo pa. Tigas talaga ng pagmumukha mo. Ang sabihin mo, ang damot mo. Tinutulungan ko lang naman yung mga kapitbahay natin eh. Bakit sino ka ba sa tingin mo? Porque ikaw lang yung may wifi dito. Kung makapagmata ka, feeling mo ikaw na nakakataas sa amin. Huwag mo akong babalik ta rin. Ikaw tong mandurugas. Baka nakakalimutan mo ha, may utang ka pa sa akin.
Kaya kung sinong dapat magalit dito, ako yun, hindi ikaw. Magbayad ka muna ng utang mo, no? Oo na, ikaw na mayaman, ikaw pa mayabang. Pwes, hindi kita babayaran sa utang ko. Alam mo kung bakit? Kasi walang ya ka at pinahiya mo ako sa mga kapitbahay natin. Ikaw ang walang ya, ha? Ikaw ang walang ya. Ay, ikaw hindi! Talagang sabihin kay nanay mo. Alam mo, hindi ka na makakakuha sa pasa ang wifi ko dahil papalitan ko yung password. O, di balitan mo! Naklaki mo yung password mo! Buisit ka! Ay, ikaw ang buwisit! Buisit ka! Naku, kakagigil talaga yung Esther na yun. Napakayabang at napakadamot. Umasenso lang ng konti, kala mo kung sino? Kasi nangyari? Nangyari? Ay nako, paano naman kasi tong Esther na to? Isipin mo, nakikiconnect lang naman ako sa wifi niya. Napakaliit na bagay. Ipinahiya ako sa mga kapitbahay. Pa rin talaga ito eh, no? Masenso lang. Yumabang na. Kainis! Kala mo kung sino? Buisit talaga yung babae na yan eh. Isip ka talaga. Ano mo ginawa niya? Pinalitan niya yung wifi. Kumuha ka ng sarili mong wifi, Tisay. Tignan mo na, nakakabuisit talaga eh. Luka-luka talaga yung babae na yan eh. Ano gawin natin? Hindi ako makikipagpisikalan sa kanya. Lalabanan ko siya, bibusitin ko yan. At may naiisip na akong plano. Kaya mo na ka? Ay, teka. Bubuksan ko lang to. Teka, paano natin nilalabas to? Nakaharang. Nay, Kanino ba to? tara na. Malilate na po ako. May presentation pa po kami. Mapapagalitan po ako sa mga groupmates ko kapag late po akong dumating. Ay, ako nga rin eh. Naghihintay na yung mga suki ko. Ano bang gagawin natin? Sino ba nag-park nito dito? Ba't dito sa harapan natin? Tabi niyo na lang po, Nay. Konti lang naman po eh. Sige, Kahit sige. konti lang Sandali. po. Ah. Ayan. Ay! Naku, ligas! Uy, yung motor ko! Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Pasensya na. Pasensya Ha? na. Hindi naman namin sinasadya. Nagmamadali kasi kami. Nakaharang kasi. Oo. Nagasgasan po. O hindi naman siya nagasgasan. Nahawakan ko naman. Ginagawa niyo. Eh bakit ba kasi nakaharang sa gate namin? Nakaharang? yan? Teka, sinira mo yung motor ng asawa ko? Anong sinira? Teka, sandali. Hindi ko naman sinasadya. Nagmamadali lang kami ng anak ko. At nakaharang kasi sa gate namin. Ang sabihin mo, sinasadya mo kasi galit ka sa akin kaya pinagdiskitahan mo talaga yung motor niya. Ano ba problema mo, Esther? Kayo nga itong wala sa lugar eh. Bakit pa nakapark yung motor ninyo sa harapan ng bahay namin na pwede nyo naman ipark sa harapan ng bahay nyo? Yung motor ng asawa ko nakapark sa tabi ng kalsada. Bakit? Ikaw ba may-ari ng kalsada? Ayoko ng gulo. Ayoko ng away. Magkakapit bahay tayo. Eh kami rin naman eh, ayaw rin namin ng gulo. So ganito na lang para matapos na to. No, total naman, nasira mo yung motor ng asawa ko, eh bayaran mo na lang yung pamparepair namin para Tama. tapos na tayo. Tama. Ha? 1.5, tapos na tayo. Oh, 1.5! Eh, hindi naman nagasgas. Ano ba kayo? Nahihibang ba kayo? Bakit ako magbabayad? Eh, kayo itong wala sa lugar. eh, 1.5 na nga lang para tapos na tayo. Total, ikaw naman nakasira eh, di ba? Kitang-kita namin sinadya mo eh. Kaya nga nagasgas yung motor eh. Ay, naku, Tisay, kilala na kita. Kapag makakalaman ka, talagang ipipilit mo. May reputasyon ka na dito sa atin. Na abusada ka, pasaway, mandurugas, idagdag na natin yung ingkitera. Kahit itanong mo pa sa kanila mga kapitbahay. Ano ba kayo? Pinagchichismisan na kayo, pinagtitinginan kayo. Ano O, nangyayari? ikaw ka makailam dito ha. At isa pa, sino sinasabi mo mga chismosa? Ito? Itong mga to? Eh natural, magkakampi-kampi kayo mga chismosa kayo lahat eh. Uy, eh bakit? Nasasabi lang kami ng totoo. Alam mo, tumigil ka na. Para quits tayo, ganito na lang Bakit? ha? Ano? Pwes, ha? Oh. Ano gagawin mo? Ay! Ay! Ganyan na lang! Nakasorby na! Tawa na po! Kitang-kita dito sa CCTV kung anong nangyari. Oh, Romy, ikaw to. Panoorin mo. Oh, di ba? Ikaw yan yung nagpa-park sa harapan ng gate ito ni Esther. Oh, ano mo? Ano? Diba? Oh, sige na ka, hindi naman kami nagsisinungaling eh. Meron tayong city ordinance dito na bawal mag-park ang sasakyan sa mga kalsadang palaging busy. Bawal mag-park sa gilid na daanan. Oy, di sige na, kami na yung mali, Kap, at kayo na po yung tama. Eh, mali ba naman namin sa mga ordinance na yan, no? Busy kami maghanap buhay. Ay, naku, magsama-sama kayong lahat?
Romy, ano ba? Halika na! Romy, ano ba? Halika na! Romy! Yun na nga ba sinasabi ko? Yun ang sinasabi ko. Hindi pa kami tapos. Nagmukha ako tanga doon kasi visit nga yung mga kapitbahay na yan. Nagmukha tayong tao. Alam mo na yung sinasabi ko sa'yo. Nak, ito na ako. Ay! Ang ganda na. Ang ganda na ng project mo. Nay, Ay. may lumang dyaryo pa po ba tayo sa taas? Naubusan po kasi ako eh. Meron. Meron ako doon sa kwarto ko. Nandun sa taas. Teka, kukunin ko ha. Ako, hindi po. Ako na lang po. Ah, sige. Sa kwarto ko na ka. Uy, huwag ka na tumakbo. Mamamadali. Ay, Nak! Ano ba nangyari sa'yo? Naku! Ay, Nak! Kumidugo! Sandali, sandali. Oh, ano ba naman kasi? Anak, ano ba nangyari? Sabi ko naman sa'yo. Halika, halika. Dadalhin kita sa ospital. Halika na. Tulong! Tulong! Nak! Sabi, kausap. Ay, sugat. Oo, sige. Ibilisan natin para magkamot ka kaagad. Bakit nakasara to? Hinula po ako. Ay! Aki! Dali lang. Tulong! Tulong! Bakit ayaw mabukas? Tulong! Tulong! Sino ba nagtala nito? Tulong! Mga gamit bahay, tulungan niyo kami! Tulong! Si Abi! Sino mabukas eh? Kami man lang sa ospital. Parang anak niya. Kuya, tulong! Kuya! Nasaan mo? Kuya, ito na, nakawasan tayo ha! Mare! Oh, Mare, ano? Kamusta si Abby? kailangan pa siya mapa-CT scan eh, sabi ng doktor. Kawawa naman si Abby, Mare. Eh, yun na nga eh. Maho-confine kami sa ospital ng mga ilang araw para obserbahan daw siya. Eh, mukhang mauubos ang ipon ko, Mari. Pati yata puhunan ko masasaid. Ano ka ba? Kikitain mo din yan. Kaya mo yan. Uy, Mare, may sasabihin sana ako sa'yo. Te, pwedeng pabili ng soft drinks? Gusto kong sabihin sa'yo. Naalala mo yung padlock sa gate niyo kaya hindi mo mabuksan? Oo, ano yun, Mari? Bakit? Mare, may nakakita. Si Romy daw pala naglagay nun. Ha? May nag-send sa akin Sinabi ko ng... lang nga ba? Sinabi ko lang nga ba? May nag-send sa akin ng CCTV video. Kaya lang, ito. Yan, panoorin mo. Tama, talagang hinala ko eh. Sila talagang may pakana nito eh. Oh. Yung mag-asawang yan, pero wisyo talaga yan. Alam mo ba, ang dami na pala nilang kapitbahay na hindi binayaran ng utang. At saka yung may-ari ng apartment, imbierna na. Dahil ilang buwan na daw silang hindi nakakabayad. Eh, isa siyang linta eh. Pati yung asawa niya. Oo. Ang dapat ito sa dalawang to, durugin, Ayan. tirisin. Dapat. Buwisit sila. Tama. Siyang siya. Ang barangay. Hoy! Tisay! Romy! Walang ya kayong dalawa! Ano na naman problema mo, ha? Kung galit ka sa mundo, wag mo kami idamay. Hoy! Huwag na kayong magmaang-maangan ha. Dahil alam ko na yung totoo. Ikaw naglagay ng padlock sa gate ko. Muntik nang mamatay yung anak ko nagdahil sa'yo. Esther, sandali lang ah. Ikaw ah. Grabe na pamimintang mo. Hindi ako kriminal. Kung di dahil doon sa padlock na nilagay nyo, mauubusan ng dugo yung anak ko. Hindi kami makakalabas. Eh, di ba nakalabas man kayo ng gate? Natanggal yung padlock, ligtas naman yung anak mo, so ba't nagre-reklamo ka pa? Ah, ganun? Hindi ka talaga aamin sa kasalanan mo, no? Eh, kung makapagbintang ka, wagas. Alam mo, irereklamo kita. Ako magre-reklamo. Baka nakakalimutan nyo, ha? May mga utang pa kayo sa akin. Ang laki-laki na naatraso nyo sa akin. Ah, so, nanunumbat ka pang lintik ka. Ah, lintik pala, ha? Oo, talaga, lintik. Kaya mo itong babae na to, di ba? Kapag na mukha mo. Ay! Ay! Sumusobra ka! Uy, oo, sige, subukan mo, babae
yan. Huwag kang gagante. Yan ang bagay sa'yo! Bugok na itlog! Ay! May araw din kayo sa akin! Hindi pa tayo tapos! Ba't ako? I hate you! Mare, napakaswerte mo talaga, ano? Kahit anong dagok dumaan sa buhay mo, talagang nalalampasan mo. Galing mo, Mare. Eh, mabuti na nga lang, merong tumulong sa akin na isa sa mga suki ko na naging kaibigan ko na siya yung napautang sa akin ng pambayad sa ospital. Tapos, sa doktor naman wala rin akong binayaran kasi nasa charity ward kami. Kaya ayun, lab test at saka mga gamot lang ang binayaran ko. Galing. naman ang kaibigan mo. Kaya nga, minabuti ko na ipambili na lang ng tricycle yung konting naiipon ko. Tapos yung kikitain yan, ipambabayad ko doon sa pinautang sa akin. Tama ka dyan, Mare. Sa hirap ng buhay ngayon, talagang kailangan natin maging magaling sa pera. Totoo yan. Di ba? May bago. Sige, Mare, pasok na kami. Sige. Na, Pasok po tayo, may pagkain po doon. para sa ito yung ginagawa ni natin nanay. Gusto ko kasi maging maganda ang kinabukasan mo eh. Buti na nga lang walang nangyari sa iyong masama nung nabago pa. Hindi ko po sasayangin lahat ng pinaghirapan mo, Nay. Pagbubutihan ko po lalo ang pag-aaral ko. Sige, pasok na tayo. Talagang hindi nababawasan yung grasya mo, Esther, sa buhay. Nakakapikod ka na. Pwes, ako magbabawas ng grasya mo. Romy, Oh, nasan yung gasolina ng motor mo? ano yan? Yung gasolina ng motor mo. Ha? Bakit? Basta, paano niyayabangan tayo? Yan. Mayabang nating kapitbahay, kaya akong bahala sa kanya. Pino, isang wag. Teka lang. Uy! Ay! Tisay! Ano ginagawa mo? Ay! Ano yan, gasolina? Bakit mo ginagawa yan sa mga halaman ko? Hoy! Tisay! Ay! Yan, ginagawa mo! Talagang wala nang magiging kwenta yung mga halaman mo! Ay! Hoy! Ano ginawa mo? Ay! Nasusunog na! Mawala na kayo! Tubig! Bumili ng tubig! Lumana kayo apoy! Pasaway ka talaga! Kisay, anong ginagawa mo? Pati motor natin dinamay mo! Saktulan na yung ginawa mo. Oh, sandali! Magsitahimik kayo! Paano kayo magkakasundo at magkakaayos? Nasa barangay na kayo. Sabay-sabay kayo nagsasalita eh. Isa-isa lang para magkaintindihan kayo, okay? 4 na buwan na nga kayong hindi nakapagbayad sa akin. Susunugin mo pa yung apartment ko? Aling Nancy, pasensya na po. Hindi ko naman sinasadya eh. Talagang bugso lang ng galit ko yung kanina. Hindi galit yan, ingit yun. Dahil sa ingit na yan, hindi pa kami madamay. Talaga lang, susunugin pa yung paupahan ko. Diba? Dapat pinukulong yan, Kap. Pakulong na yan. Pakulong na natin dito, ipakulong yan. Dami ng terrorism ginawa niya. Aling Nancy, bigyan niyo po kami ng isa pang pagbigay. Nakiusap po kami noong nakaraan. Hindi na ako magpapautos sa inyo. Umalis na lang kayo! Esther, ano lang yung pag-asa. Tulungan mo naman ako. Kausapin mo naman si Aling Nancy. Sige na, pangako magbabago ako. Hindi na kita aawain. Wala kami ibang matutuluyan. Siya na talaga, Esther. Umupo ka. Hindi ka kailangan lumuhod. Napatawad na kita, Tisay. Pero wala naman sa akin yung desisyon mo. Si Aling Nancy yung may-ari ng apartment. Kaya wala na akong magagawa. Ano pang inaantay nyo? Umalis na lang kayo. Ang kapal ng mukha. Nakikiusap ang ayaw paalisin. Huwag ka nang bumalik sa lugar namin, ha? Talaga naman.
Nang dahil lang sa Wi-Fi, si Tisay ay ginawang hobby ang pagiging buwisit na kapitbahay. Sana ay maging aral ang kwentong ito na masama ang mag-alaga ng inggit sa ating mga isip. Bago tayo tumingin sa iba, mas unahin nating magsumikap para sa sarili nating pag-unlad. Hindi na iiba rito ang kwento ni Rizalina na hindi raw inakala na sa ilang dekada niyang paninirahan sa kanilang lugar ay may makakaalitan pa. Nag-ugat ang lahat sa pag-angkin di umano ng kapitbahay niyang si Leonor sa lupa na siyang daanan ng lahat sa kanilang lugar. Napansin namin na tent lang yung nilalagay nila noon. Ang akala namin tatanggalin nung pagkatapos ng pandemic. Hanggang nakita nga namin na nag-i-extend na naman sila na parang balak na naman nilang tayuan ng bahay. Nagsesemento na po sila ng bahay. Marang nahihirapan pag lumalabas paano daw kung accident or state of emergency, hindi agad makakalabas. Ito ang itinuring na kalbaryo ni Rizalina. Lalo na't ang kaalitan niyang kapitbahay na si Leonor, dati niya rin kaibigan at kumare. Ayun, close naman po kami niya nung araw. Kumari ko pa nga po yan kasi ninang siya ng anak ko. Mabait naman po siya, pero yan nga po. Hindi namin nanasa yung gano'n nangyari sa amin na dahil sa lupa na nagkagulo po kami. Sa kabila ng namumuong tensyon sa pagitan ng magkaibigan, pinili pa rin daw ni Rizalina na daanin sa diplomasya ang pakikipag-ayos kay Leonor. Pero imbes na maplansya ang gusot, lalo pa raw lumala ang kanilang hidwaan. Ito may post si Lanton, sabi niya si Leonor. Binasa ko nakalagay doon, namumuro ka na. Doon. Pero ako wala lang alam kasi wala akong alam po ng kasalanan. Ang patutsadahan sa social media, nauwi pa sa pisikalan noong pukulin umano ni Leonor si Rizalina ng tasa. Yun nga po. Pero parang kalma pa rin po ako noon. Pero yung mga anak ko po ang hindi na nagugustuhan yung ginawa nila. Pinaunlakan din kami ni Leonor upang marinig naman ang kanyang panig. Nililinaw ni Leonor na hindi siya mismo ang umangkin sa lupa. Alam ko kasi, best friend kami. Tapos, nag-aawat ako sa kanila. Yung nagagalit na nga yung pamilya ko sa akin kasi sinasabi nila na kumakampi ka, maano ka pa kay Risa. Samantalang kami yung pamilya mo. Sabi ko naman sa pamilya ko, hindi ako kumakampi kay Risa. Malagay lang po ako sa gitna. Kaya ang sakit po sa akin nung pinagsabihan niya kami na pati ba naman kami sinabihan niya ng mga gahaman. Nagsalita ako talaga, sabi ko, lahat na lang inyo, inaangkin nyo. Yun ang sabi ko, sir. Ang aming programa na ang gumawa ng paraan para sa muling paghaharap ng dalawa. Tanging pakay namin dito ay ang pagkakaayos ng dating magkaibigan. Mahalaga po yung pagkakaroon namin ng pagkakaunawaan. Tapos yun nga, masarap kasi sa pamilya, sa magkakapitbahay talaga yung na magkakaayos po. Ngayon, maayos na ang lahat at mistulang na bunutan ng tinik si Rizalina. Oras na rin para malaman ni Rizalina ang iba pa naming plano. Ang mga sorpresang regalo mula sa aming programa. Una na riyan ang Silog Business Package na ito. Mula sa stand, plates at utensils, pati na ang mga produktong paninda ay nariyan na. Isama mo na rin sa iyong negosyo itong kompletong French fries business. May lang ang hanap ko para makatulong sa mga anak ko, sa pamilya ko po, yung pagtitinda nga po na kahit pa paano. Malaking tulong po ito sa akin po, sir. Maraming salamat po ulit po. Meron ding mga panindang RTW clothes at apparel. May beauty products din na pwedeng ibenta online dahil may kasama na rin yang bagong smartphone. Kasi alam niyo po, sir, sa totoo lang, ang cellphone ko po nagamit ko sa anak ko po yun. 2 beses na po ko nawalan. Maraming salamat po ulit sa inyo po. Iuwi mo na rin ang mga home appliances na ito. May desk fan, oven, at induction cooker. At syempre, hindi mawawala ang munting tulong mula sa aming programa, ang Wish Ko Lang Savings.
By next year nga po, magda-down na kami sa lupa na hindi ko pa alam kung saan po namin kukunin yun. Maraming salamat po. Makakadagdag po yan talaga sa amin. Mga kapuso, lagi po nating tatandaan, hanggat hindi tayo napapagod, humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod lumaban sa buhay. Para sa ibang mga kwentong itinampok ng Wish Ko Lang, i-follow lang po ang Facebook page ng Wish Ko Lang at GMA Public Affairs. Mag-subscribe na rin sa GMA Public Affairs YouTube channel. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.